balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga Yo mga par, hindi pa nga po nangyayari ang bakbakan at hindi pa natin alam ang resulta ng laban ng isa sa mga paboritong alaga ni Oscar De La Hoya na si Jaime Munguia sa paparating na laban nito kontra sa dating super middleweight mandatory challenger na si John Ryder. Brutal na po pinaplano ni Golden Boy ang laban ni Munguia sa pay-per-view king na si Saul Canelo Alvarez sa Mayo 5. At ayon kay De La Hoya mga idol, pumayag naman daw ang kampo ni Canelo sa potensyal na bakbakan sa kapwa nito Meksikano. Bagamat hindi naman naging maganda ang reaksyon ng mga boxing fans sa planong gawin ni Canelo sa kanyang laban sa Mayo. Pinapakita lang daw nito mga idol na hindi boxing business ang balak nito kung bakit ayaw niya labanan ng kanyang karibal na si Benavides. Ang super middleweight undisputed champion daw mismo ang nagpaalam sa mga boxing fans na takot ito lumaban sa kanyang mandatory challenger. Well, kung babalikan natin mga idol ang mga sinabi ni Canelo, bakit ayaw nito palagan si Benavides sa bakbakan? Dahil ayaw daw nito makalaban ang boxer na merong dugong Meksikano. Pangalawa mga idol, sino ba daw si Benavides para deserving na makalaban siya sa bakbakan? Isang kampiyon pala daw ang kanyang tinalo. Pero kung titingnan nyo mga idol, ang status ni Jaime Munguia kumpara kay Benavides, Diyos ko po mga idol, parang kinain lahat ni Canelo ang mga sinabi nito kay Benavides. Kung saan ayaw daw ni Canelo lumaban sa Meksikano, pero si Munguia isang full-blooded Mexican fighter at si Benavides isang Ecuadorian Mexican lamang. At higit sa lahat mga idol, ayaw daw ni Canelo palagan si Benavides dahil isang kampiyon pa lamang ang tinalo nito. Samantala si Jaime Munguia naman walang kampiyon na tinalo. Naging champion ito mga idol sa junior middleweight pero walang kampiyon na kinalaban. Lumaban lamang ito sa bakanting titulo kaya naging champion. Kaya kung para sa atin mga idol, hindi talaga natin masisisi ang Mexican 4 Division World Champion na si Juan Manuel Marquez. Kung ganoon na lang talaga nito batikusin si Canelo bilang isang mahinang Mexican champion sa laban dahil cherry picker daw ito sa kanyang kalaban at mas gugustuhin na lang nito palagi na ibida ang ating pambansang kamao Manny Pacquiao sa mga kababayan ni Marquez kumpara kay Canelo. Pangit naman daw talaga marinig ng iba to mga idol, pero ito daw talaga ang tama na masikat pa si Pacman sa Mexico dahil sa tapang nito na kahit sino man ang pinapalagan sa bakbakan kaysa kay Canelo na pinipili ang kalaban para magkaroon ng advantage at masecure ang panalo sa laban. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po maglabas ng The Ring Magazine ng updated ranking sa pound for pound boxer nila sa buong mundo noong December 30, 2023 kung saan mga idol bigo po nakuha ni Inoue ang pagiging number 1 spot kay Terence Crawford. Although nakuha nito mga idol ang pagiging fighter of the year sa taong 2023 at binaklas nito si Crawford sa award, hindi naman ito kinaya mga idol na tibagin ang 3 Division World Champion bilang pinakamagaling na fighter sa boxing sports. Kung saan mga idol, sa nilabas naman po na ranking ng Most Dangerous Power Puncher ng ESPN according kay Mike Kaptinger. Natalo din po ang Japanese Monster sa pang number 1 spot. Brutal lang naman kasi mga idol nakuha ni Artur Beterbiev ang pwesto at kagaya sa pound for pound rankings mga idol, number 2 lamang dito si Inoue. Umangat talagang 100% knockout ratio ni Beterbiev. Pangatlo naman dito mga idol si Terence Crawford at pang-apat dito mga idol ang IBF champion na si Subriel Matias na meron din 100% knockout ratio sa bakbakan. Subalit may isang talo lamang sa kanyang kartada.